Magandang umaga. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Mamaya doon sa mga abangers. Pangalawang episode na ho natin ito sa pagbabalik natin sa 3 times a week na program dahil po pansamantalang tinigil muna ang aking punto de vista sa Rise and Shine Pilipinas. So, dito muna tayo magkwentuhan. Hindi araw-araw, pero 3 beses na ngayon. At mas mahaba at mas free-flowing. Hindi na yung masyado kong natitense kapag nakaalam kong nagla-live, nakaharap ko sa, you know. Pag-usapan natin si Mary Grace Piatos at si Kokoy Villamin. So, sa mga hindi nakakaalam, sino ba si Mary Grace Piatos at si Kokoy Villamin? Sila yung mga pangalan ng mga taong di umano ay nag-receive ng confidential fund ng Office of the Vice President. Sapagkat ang confidential fund na pinamigay ay yan ay ang patunay niyan yung acknowledgement receipt. Kasi di ba pag tayo ay yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, pag meron kang cash advance, gagastusin mo, papakita mo kung saan mo ginastos. Binili mo ba yan ng ticket sa eroplano? Papakita mo yung resibo ng eroplano ng ticket. Boarding pass sinasama pa. Bumili ka ba ng equipment o yung resibo? Ngayon dito sa confidential fund, ang tinatanggap, halos lahat, hindi pala halos, lahat ng mga liquidation, o kasi liquidation yun yung proseso ng kahusayan, nagkas-advance ka, para ma-account mo yung paano mo ginastos, hindi resibo ang binibigay, kundi acknowledgement receipt, yung tinanggap lang ng tao yung milyon. Imagine, 125 million pesos ang winidraw, tapos nilagay lang sa duffel bag. Talaga namang makakasuspecha ka talaga. Paano nga naman itong, Diyos ko, gaano ba kadami? At saka saan yung itinago, di ba? Kung meron kang 125 million na winidraw to spend in 11 days sa duffel bag, saan mo itinago yun? Kasi malaking pera yun eh. Hindi yung basta-basta. 125 million yun. Ilang duffel bag kaya yun? At saka saan itinago yun? Sa opisina ba? Meron bang, saan ba? Sa bahay ba? Eh, pera ng gobyerno to. Eh, kami nga ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, maingat kami sa kung saan namin dadalhin ng pera, yung pag-liquidate. Kailangan talagang detalyado. Hahanapin ng COA yan eh. Pero dahil confidential fund, medyo ang rule dito. Kaya dapat ito sitahin na talaga ano ba tong confidential fund na ito. Kasi hindi siya stricto. Acknowledgement receipt lang. Tapos yun nga, 125 million pesos ang winidraw. Tapos nung dinisburse siya, di ba dinisburse siya sa mga iba't ibang gastusin? Nakita ng Kongreso na teka muna, parang halos sabay-sabay na didisburse sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Isa lang naman ang special disbursing officer na siyang authorized na, di ba? Oh, di ba? Authorized na magbigay noon sa kung kanino, di ba? Parang, teka muna, paano nangyari yun? Merong sang, kasi kinitiningnan yan, no? Ang galing nga ng pagkakaano ni Representative Gutierrez, eh. Ang daming disbursements, mga ilang araw, sa isang araw, madami. Paano lumipad? Sabi nga, kahit nag-helicopter yung si Special Disbursing Officer, ang mahihirapan. Kasi ano yan eh, winidraw mo yung pera sa bangko. Ang unang tanong, isa mo itinago. At nung magdi-disburse ka, siyempre, personal mong ibibigay doon sa mga gustong humingi. O, bigyan. Eh kung yan ay all over the Philippines, paano mo nagawa yun sa isang araw? Kahit na 2 araw. Sabi nga ni Rhodes Gutierrez, abay, kahit bigyan ka ng helicopter, mahirap gawin yan eh. Diba? Ano yun? Sumakay siya sa special airplane. So doon pa lang kaduda-duda na. Talagang kung sa ano, hindi naman tayo tanga. Huwag tayong gawin tanga. Di ba? Alam ko siguro may dahilan, may paliwanag, pero bakit mahirap ipaliwanag? Hindi nakatulong ang presensya ni Zulaika Lopez, yung second in command ni Sara Duterte sa Office of the Vice President, na siya rin namang chief of staff niya nung siya ay mayor ng Davao, na kung saan marami ring confidential fund ang ginastos. Parang hindi nakatulong kasi lagi sinasabi, hindi ko alam yan, wala yan sa trabaho ko. Imposible naman, little mayor ka, so hindi mo alam. Tapos ikaw yung parang ano ka, USEC ka o ano mataas ang posisyon mo doon sa Office of the Vice President, Chief of Staff ka din. Tapos hindi mo alam yung mga ganyan. Hindi ka panipaniwala. At ang lalo pang nakapagpataas ang kilay ng mga tao, nung pinakita na nga ni Representative Sia Alonto
Ang dalawang instances nakaduda-duda. Yung una, mayroong acknowledgement receipt na nakapirma ay si Mary Grace Piatos. Alam mo, hindi ko ayokong matawa. Hindi ko sinasabing walang taong ganun na apelyido. Maaring may Mary Grace, hindi ko lang alam kung may apelyidong Piatos na Pilipino. Baka meron. Alam mo naman ng mga Pilipino. Baka hindi natin alam. Ginugugol ko, wala akong makita eh. Kasi, di ba alam naman natin ang piatos, ano yan, hilig yan ng apo ko eh. Di ba? Yan ay junk food, di ba? Yan ay kakanin. Hindi ba naman kakanin? Yan ay parang, basta alam nyo na yung piatos. Parang ano yan, parang potato chips, di ba? At ang Mary Grace, alam naman natin kainan yan. Di ba? Mary Grace ay kainan. So parang, ano ba to? Naglulukuhan tayo. Mary Grace Piatos. Tapos, ang isa pang acknowledgement receipt na pinakita ni Representative Alonto, yung dalawa na yung isa, AR ng isang disbursement na nanggagaling sa OVP. At yung isa naman sa DepEd, na ang pangalan pareho ng tao ay Kokoy Villamin. Unang-una, hindi ko sinasabi na walang taong ang pangalan ay Kokoy, pero nasanay tayo na Kokoy ay, ah, ano yan, ah, nickname. Pero alam mo na, may mga tao talagang maaring Kokoy ang apelyido. At ang Villamin, may mga kilala akong Villamin ang apelyido. Pero dalawang tao na magkaiba ang sulat at magkaiba ang pirma. Di ba? Paano na iba yung pirma ng Kokoy Villamin? O pagpalagay na, kasi minsan gaganunin mo yan. Mahalaga doon yung pirma eh. Kasi kuminsan kasi, pag nagbibigay ka ng resibo, ikaw na ang nagsusulat ng pangalan, pinapapirmahan mo na lang doon sa tatanggap. So, maaring ganon. Kaya iba yung pagkakalatag ng pangalan ko kay Villamin. Yun, may papaliwanag yun. Kasi ginagawa naman yun, importante yung pirma. Kasi pwedeng magbibigay ako ng pera sa'yo, ilalagay ko na yung pangalan mo doon sa resibo, ikaw na ngayon ang magpipirma. 'Di ba? Ikaw pipirma ng parang at least yung pirma ang magpapatunay na natanggap mo. 'Di ba? Ah, at pwedeng yung nagbigay nung sa DepEd ay iba doon sa nagbigay doon sa OVP kasi magkaiba nga silang special disbursing officer. Nasa ngayon ay pinaghahanap kasi hindi makita. Parang si Mary Grace Piatos, hinahanap din. Pero nakakapagtaka, ibang pirma. O parang pilit gayahin yung isa. Kayo mahaba yung isa, mas mahaba kasi. Yung isa, parang ano lang, parang there's a stroke na medyo similar, pero ikakaiba eh. Kasi pag pumipirma ka ng AI, hindi pwedeng initial lang yan. Dapat yung buong pirma mo. Although, hindi ko rin sinasabi na maaaring hindi mangyari sapagkat may mga taong iba, pwedeng dalawa ang klase ng pirma. Pero, so, pwedeng may paliwanag, pero nakakataas din ang kilay. Di ba? Nakakataas ang kilay. Parang, ano nangyari to? Milyones to eh. Tapos ngayon sasabihin ni Vice President Sara Duterte na naawa siya doon sa mga tao niya na humaharap sa Kongreso. Eh bakit kasi hindi siya humarap? Para siya hindi siya magpaliwanag. At dali na din niya si Mary Grace Piatos. Dali na rin niya itong si Cocoy Villamin. Para ipakita sa mga congressman na ito, isang tao, ang pirma, pwedeng dalawa. Di ba? Para matapos na to. Kasi alam mo, habang tumatagal, lalong lumalala at lumalala ang mga pagdududa ng mga tao. Yan lamang. Talagang parang sa akin, pera ng bayan ito, pinaghirapan natin to eh. Hindi naman to kung saan-saan lang. Milyon yan, hundred. Marami ng mga red flag. Maraming flag. Una, hindi naman deserving na magkaroon ng confidential fund ng OVP at DepEd sa wala naman silang ginagawang intelligence matter. Number two, nakita na natin yung parang paano ginastos yung 125 million, yung 'di ba, meron sa mga nakaraang hearing na milyones ang gastos sa isang safe house lang. Ngayon naglalabasan na to. Duffel bag na pera, milyon, hindi lang 1 milyon, 125 million. Maraming duffel bag na saan yun itinago? Sa opisina, sa kwarto, sa bahay. Eh, kailangan yung pangalagaan. Pangatlo, ito nga si Mary Grace Piatos at saka si Kukoy Villamin. Again, inuulit ko, hindi ko sinasabing walang taong walang pangalan Mary Grace Piatos. Pwede. Malay natin. At pwede rin may paliwanag yung kay Coco Villamin. Kasi sabi ko nga, kung magkaiba yung sulat, maaring practice naman kasi yun na yung pagsusulat ng pangalan, iba yung ang magsusulat na yung nagbibigay ng pera at pinapapirma na lang. Pwede rin may paliwanag na magkaiba ang pirma. Dapat may mga tao naman talagang magkaiba ang pirma. Inaalaw naman yan. Basta, di ba sa bangko?
Pag ikaw ay nagde-deposito, ay meron kang may tatlong pirma ka na pinapakita. Kaya pwede ka magkaroon ng tatlong iba-ibang pangalan ng iba-ibang pirma sa bank deposits. So, hindi natin alam. Pero kailangan magpaliwanag si Kokoy Villamin. Kailangan magpaliwanag si Mary Grace Piatos. Kailangan magpakita sila. At ang tangi lamang dapat na siya ding magpunta at tigilan na yung mga, kagagaslight sa atin. Ito si Vice President Sara Duterte. Mag-appear ka na kasi. Sabi nga ni Speaker Romualdez, ay umattend ka na kasi. Madali naman magpaliwanag kung talagang kailangan, kung kapali-paliwanag, makakahanap naman ng paliwanag. At kung maayos naman ng paliwanag sa tingin ko, hindi naman kailangan, idalhin na pati yung si Mary Chris Piatos, ipakita, tunay tao ito. Hindi siya kakatang-isip, na hindi siya katatawanan. Kasi alam naman natin may mga pangalan talaga ng mga taong, ano, nakakatawa. Di ba? Para katulad yan nung ang isang babae ang pangalan ay Leticia Calamay. Di ba? Leticia Calamay. Tapos sa kapangasawa siya. Tinanong siya ng kanyang kaibigan, anong apelyido mo ngayon? Nakapangasawa ka. Matagal sila hindi nagkita na. Sabi niya, ay, kakanin din. Parang, kakanin din. O, ano nga? Eh, kakanin din nga. So, siya si Leticia Calamay, kakanin din. So, alam natin na may mga apelyidong kakaiba sa Los Baños, ang dami niya, di ba? Mga Tagalog na meron pang bagong gahasa na apelyido, hindi ba? So, hindi natin naalis na may mga pangalan talagang ganyan. Mary Grace Piatos, makatunay na tao yan. Hindi rin natin naalis na meron talagang Coco Villamin na magkaiba ang pirma, dalawang pirma, sabagat sa bangko nga, tatlong pirma ang inaalaw sa atin na pwede nating ipakita, di ba? At, so, ang kailangan lang dito paliwanag. At ang kailangan lang dito, ang Vice President mismo ang mag-appear. Kung naawa siya sa kanyang mga tauhan na nililitsyon, ah, ginigrill sa House, eh siya na magharap. Siya na ngayon ang humarap. Kung alam niya yung mga paliwanag, yun ang pinakamainam. Sige po, sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung puso at napabago ko mga panahon sa buhay, lalo sa sapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sige, kita-kita ulit tayo sa Lunes. Pero sa Lunes, medyo maliliit ang aking usapang politika sapagkat hindi ako pwede sa madaling araw ng Lunes o sa umaga. Ingat po tayo lagi. Sabi ko nga, magandang umaga sa mga umaga pa ngayon. Katulad kung nasaan ako ngayon. Magandang hapon kung saan hapon na. Magandang gabi kung saan gabi na. Magandang hali kung ano oras kasi worldwide po tayo. Maraming salamat. Lagi po kayong maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hindi ko kayo bumibitaw sa akin. Lagi ko sinasabi, UP na may mahal, ani mo lasal. Magandang umaga po, magandang gabi, magandang hapon, magandang hali sa inyong lahat. Be safe, be healthy. Bye for now. See you Monday.